Kasama namin kayo sa paghatid kay Papa. So, yun lang. Salamat. Ako po yung sumunod kay Vic. So, siya yung nakakatandang kapatid ko. Masakit pong mawala ang kapatid. Lalo na ito, kasunod ko po. Kasi, mahal na mahal ko po yung kapatid ko ngayon. Hindi lang po ngayon ko masasabing mahal dahil maliit pa po kami. Nakita ko na kasi magkasunod po kami nung grade 2 siya, grade 1 ako. Pag pumapasok kami, lagi niya po ako lagi po siya po yung laging nakaakbay sa akin. So maliit pa po kami, nakita ko na yung pagmamahal niya sa akin. Hanggang paglaki namin, ako yung pag may problema siya, sa akin siya pumupunta. Mag-open lang ng problem niya. So, nung nasa Canada ako, ang sabi niya sa akin, Neneng kasi ang tawag niya sa akin, mawala na ang lahat, huwag lang ikaw. Sabi niya sa akin, kasi close po kami nito, lahat po ng hinain niya sa akin na po sinasabi. But anyway, kailangan ko pong umalis. So, nung meron na po siyang sakit, lagi niya po akong tinitext na pwede bang tawagan mo ko. So, yung huli niyang pagkakasakit, sabi niya, dadalhin ako sa hospital. Sabi ko, sige, pumasok ka ng hospital, wag mo munang isipin kung ano yung gagastusin. Gagawaan natin ng paraan yan, sabi ko. So sabi ko, but eto lang ang sasabihin ko sa iyo. Kung matutulungan ka namin sa pera, hindi lang yon ang kailangan na tulong. Dapat, kailangan natin mag-pray. So bago si Vic pumunta sa hospital, sa PGH nung araw ng linggo, sabi ko, mag-pray muna tayo bago ka umalis. Sabi ko, kailangan tanggapin mo muna si Jesus sa buhay mo. Kasi siya lang ang pwedeng magpagaling sa iyo. Siya lang ang pwedeng tumulong sa iyo. Kami, we can only do so much. So, right there and then, nung hindi pa siya dinadala sa hospital, nanalangin po kami. At ang panalangin namin ay pagtanggap kay Jesus na magkaroon siya ng buhay na wala. So nagpapasalamat ako dahil nung oras na yon, nanalangin kami bago siya pumuntang hospital. Hindi ko akalain na pagdating sa hospital, yun na yon, tuloy-tuloy na siya ay namatay. Mga kaibigan ng kapatid ko na nandito, mga nakasama niya sa mga ilang buwan pagtira niya rito, ilang taong pagtira niya rito. Nagpapasalamat ako at sinamahan niyo ang kapatid ko. Sinamahan niyo siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Although, syempre, may bisyo na nandoon, may inom na nandoon. Sabi nga, kaya siya nagkasakit because of that. But that is past. Okay? Ito na po ngayon ang patotoo na ang buhay ng tao. Sandali lang po. Ang kapatid ko, tapos na po ang buhay niya. Tinanggap na po niya ang Panginoon. At nakita ko sa mukha ng kapatid ko right now, how peaceful he is sa kanyang pagkamatay. Ang bilis po ng araw, ang bilis po ng naging sitwasyon. But alam ko, simula nung nanalangin kami, yun na po yung takdang oras niya. Tapos na po ang kapatid ko sa buhay niya sa mundo. Tayo po, hindi pa po. Meron pa po tayong hinaharap. At yung hinaharap namin, tayo po dapat ang mag-isip. Malulungkot tayo dahil namatay ang ating isang kaibigan, isang kapatid, isang kaanak. But tayo po, paano tayo?
Siya, tinanggap niya ang Panginoong Jesus. Ngayon, may buhay na walang hanggan siya. He will be with the Lord forever and ever. But how about us? I want to share this to all of you, mga kapatid, mga kaibigan niya. Paano po tayo? Na tayo, kung gusto natin siyang makasama sa kabilang buhay, dapat tatanggapin din po natin si Jesus. Kasi kung hindi po natin tatanggapin si Jesus, nanalangin po tayo ng pagtanggap ni Jesus, wala pong buhay na walang hanggan. Mawawalan ng kabuluhan ang buhay natin. Nagpapasalamat po ako sa opportunity, sa privilege, sa opportunity, sa oras na binigay ng Diyos na nanalangin ang kapatid ko. Sana tayo rin. Sana yung mga kaibigan na kasama ni Vic sa araw-araw, kasama niya sa lahat ng oras, sana kayo rin makakasama ng kapatid ko. At nananalangin ako na hindi lang mga kaanak ko na hindi tumatanggap kay Kristo, sana tayo rin. Ang purpose ng pag-uwi ko, hindi lang po para damayan ang kapatid ko. Para rin po makapag-share sa mga kaibigan niya, sa mga kapitbahay niya, sa mga kaanak niya. Mawawalan po ng kabuluhan ang pagkamatay ng kapatid ko kung hindi nyo marirealize na dapat kayo rin tatanggapin niyo si Jesus. Ang buhay ng kapatid ko nawalan ng kabuluhan bago siya namatay. Yun ang pagtanggap niya sa Panginoong Jesus. Nawa kayo rin sa oras na to. Maraming salamat po.